Kulang ang bawat letra, ang bawat salita, salitang hindi matutumbasan ang kanyang kabutihang dala. Magkaganon man, pipiliin pa rin namin magpasalamat. Hindi man ito magiging sapat, ngunit ito ang sa kanya'y nararapat. Ngayon ay aming isasadula bawat kabutihan iyong itinakip. Ang tulang ito ay pinamagatang. Sapat na ang pagpapaalam. Sa mundong puno ng kalimutan at binabalot ng kasakiman, may Diyos na nagsasabing, magbigay ka ng may kagalakan, at ito'y aking susuklian. Kahit wala ka na, piliin pa rin maging mabuti sa iba. Hindi dahil sobra, kundi dahil sapat ang biyayang karunya. Sapat ang pagnawa, pagpapahalaga, at pag-ibig niya. Kaya hindi ko ipagdadamot ang biyaya. Hindi ko ipagkakait ang kabutihang ipinagkaloob niya. Magbibigay ako kahit hindi sobra. Magbibigay ako ng buong-buo ang pagtitiwala. Hindi lang naman ito nakabase sa salapi, ngunit sa pusong nagsasabi na Diyos ang aking kakampi. Marahil minsan kulang ka para sa pangangailangan. Ngunit ang pagbibigay ay hindi naghahangad ng ito'y masuklian, kundi nagtitiwala sa Diyos ng may lubos na kabutihan. At dito, maunawaan na ang pagbibigay ay bukhal sa kalooban, hindi magiging dahilan ng kawalan. Ito'y magiging basihan ng pusong may tunay na kagalakan. Dahil sa pusong may ligaya, makikita ang pagiging kontento sa kanyang pagpapala. May saya sa bawat biyayang bigay niya. May galak sa bawat grasyang handog niya. Walang dahilan upang maging marami. Lalo pa't wagas ang pag-ibig ang ating nakabalo. Ni hindi siya nagsisi na si Jesus ay sinakripisyo niya. Kaya bakit tayo pagkakait ng kabutihan at pagpapasalamat na dapat sa Kanya? Pagpapasalamat, hindi lamang sa biyaya, maging sa matagumpay na paglutas sa problema, sa bawat lakas na binibigay niya, at sa bagyong nagpalakas ng pananampalataya. Kaya sa bawat salamat, Panginoon, na nasasabi, may pusong handang umitingin, na kahit sa malalim na gabi ay may higpit. Ang gawa ng kamay ay handa pa rin magsilbi. Dahil ang pagbibigay ng may kagalakan at pasasalamat na walang hanggan ay isang katunayan na ang Diyos ang nag-iisang dahilan ng mayak at mabuting kalooban. Kulang ang bawat letra, ang bawat salita, salitang hindi matutumbasan ang kanyang kabutihang dala. Magkaganon man, pipiliin pa rin namin magpasalamat. Hindi man ito magiging sapat, ngunit ito ang sa kanya'y nararapat. Ngayon ay aming isasadula bawat kabutihan iyong itinakip. Ang tulang ito ay pinamagatang. Sapat na ang pagpapaalam. Sa mundong puno ng kalimutan at binabalot ng kasakiman, may Diyos na nagsasabing, magbigay ka ng may kagalakan, at ito'y aking susuklian. Kahit wala ka na, piliin pa rin maging mabuti sa iba.
ko ipagdadamot ang biyaya. Hindi ko ipagkakait ang kabutihang ipinagkaloob mo. Magbibigay ako kahit hindi sobra. Magbibigay ako ng buong-buo ang pagtitiwala. Hindi lang naman ito nakabase sa salamin, ngunit sa pusong nagsasabi na Diyos ang aking kakampi. Marahil minsan kulang ka para sa pangangailangan. Ngunit ang pagbibigay ay hindi naghahangad ng ito'y masuklian, kundi nagtitiwala sa Diyos ng may lubos na kabutihan. At dito, maunawaan na ang pagbibigay ay bukhal sa kalooban, hindi magiging dahilan ng kawalan. Ito'y magiging basihan ng pusong may tunay na kagalakan. Dahil sa pusong may ligaya, makikita ang pagiging kontento sa kanyang pagpapala. May saya sa bawat biyayang bigay niya. May galak sa bawat grasyang handog niya. Walang dahilan upang maging marami. Lalo pat wagas ang pag-ibig ang ating nakabalo. Ni hindi siya na nagsisi na si Jesus ay sinakripisyo niya. Kaya bakit pa ipagkakait ng kabutihan at pagpapasalamat na dapat sa Kanya? Pagpapasalamat hindi lamang sa biyaya, maging sa matagumpay na paglutas sa problema, sa bawat lakas na binibigay niya, at sa bagyong nagpalakas ng pananampalataya.